Nakita ko yung listahan ng mga bisita natin. So si Sister Bibe, no, si Sister Charis, tsaka si Sister Dorica. Tama, Dorica. No, from Bantayan. Thank you, Jesus. Na maganda ang kanilang biyahe. Safe naman. No, and they are now enjoying. Sister Bibe, ilang taon din po kayo bago nakabalik ulit sa Quezon City? 13. No, so mahaba-haba rin. No, galing kanila Sister Kate, umuwi sila. No, so mahaba rin, 13 years. But you are still welcome dahil sila Sister Bibi dito naman talaga pinanganak yan at saka lumaki spiritually in the kingdom of God. And Lord, thank you for protecting them sa pagtulong mo sa Bantayan, sa mga kaluluwa na nagpapatuloy doon. Thank you sa paggabay at pag-alalay mo sa kanila, Lord Jesus. No, at sila Brother Larry, Sister Susan. Dito na, all the way from Tacloban. No, nakahabol sila. No, sigurado madali. Sa pagmamadali ni Brother Larry, buti si Sister Susan ang hindi niya nakalimutan. No? Nakalimutan niya, first time. Nakalimutan ng wallet, nakalimutan ng lisensya, driver's license, nakalimutan ng cellphone. So, alam na. Andyan na sa edad na yan. No? But Lord, thank you for protecting them. At nakaabot din sila. And also, thank you, Jesus. Si Brother Ed, andito na rin. Ang daming mga inasikaso. But Lord, unang-una kami ay lubos na nagpapasalamat sa buong taon na mga klase natin dito, Word of God. Thank you, Jesus, for giving the wisdom, the Word of God, the thoughts, the ideas, understanding sa mga kapatiran natin, especially to our teachers na nagpiprepare ng lahat ng kanilang ipapakain sa atin sa mga klase nila. Thank you, Lord, for giving them the strength na while sila magtuturo, magpiprepare, no, at sa atin ding lahat, hindi man natin lahat ma-absorb, pero marami doon, yun ay ina-apply natin sa ating buhay. So all in all, Jesus, all for your glory. Thank you for everything na ginawa mo, Lord Jesus. No, so next Sunday, makaka-enjoy na tayo ng tulog kahit papano. No, na medyo na yung gising. No? Wala nang pupunta sa church na galing sa away. Kasi gusto nang bumangon, ayaw pang bumangon. No, nagsisipaan muna sa higaan bago malilate na tayo. But Lord, again, thank you, Jesus, that we're able to make it. Nagawa natin lahat ito, Lord. Thank you sa lahat ng ginawa mo, Lord Jesus. We are so thankful. No, so, ang balik natin, February na po, so, kung gusto niyong bumalik, ang balik natin sa klase, February. Pero ang services natin, tuloy-tuloy. No? Baka mag-bakasyon tayo dyan. No? And also, kahapon sa Believe It, thank you, Lord, that nakasama ako ulit. 44 yung attendance namin. May 4 na naka-receive ng Holy Ghost. So, thank you, Jesus. Thank you, Lord. And last Thursday, nag-service din tayo sa IW at attendance nila 58 at may siyam din na naka-receive ng Holy Ghost doon. So thank you, Jesus, all for your glory. No, we are always overpowered. No, sa kanila, ang dami nila. Sabi ko kay Sister Alma, sa susunod, huwag ka na munang mag-imbita. No, okay na tayo. Sabi niya, Pastor, hindi naman kami nag-iimbita na talagang paisa-isa. Kaso naririnig nila yung kwento rin ng iba rito na yung service natin maganda daw, yung Word of God maganda daw. So, personally, minsan di na kami nag-i-invite kaso nagpupuntahan. But again, Lord, thank you sa pagsama mo dyan sa gawain natin. No, dahil although nakakapagod, pero very fulfilling every time we do the mandate, we do the Word of God na share natin, ibang klaseng kaligayahan din mga kapatid. And also, we are also thankful, Lord, sa lahat ng mga kapatiran natin, mga nagtatrabaho, nagbibigay ng oras, time nila sa outreach,
no, at sariling pera nila. Lord, thank you for all your provisions that we're able to do this sa buong taon. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Ruth. 10:42 ang ating oras. Meron pa ba tayong mga announcement? Yung apo pala ni Brother Roy, andito na rin. Mabuti, dinala nyo, Brother Roy, para makapagpatuloy ka rin magsimba. No? May Holy Ghost na po yan? Wala pa? Wala pa, no? Yung kanyang apo na inaalala ni Sister Anadel. No? Let's open our Bible in the book of Ruth, chapter 1. Unahan na natin, the title of our preaching, parang karugtong to kanina sa klase natin nung umaga, Is your heart settled? Is your heart settled? Ang puso mo ba ay settled sa Tagalog? O fixed na? O ang puso mo ba ay talagang yun na talaga yon? Hindi na nagwe-waver? Brother Ricky, malalim sa Tagalog to si Brother Ricky. Yung settled sa Tagalog, kampante na. Thank you, Jesus. No, is your heart settled? Verse 1, Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. Ang setting, ang kwento na to mga kapatid, no, yung author nitong Book of Ruth, hindi si Ruth. No? Either si Samuel or si Isaiah ang nagsulat ng Book of Ruth, at saka ang setting nito, ito nangyari, ang kwento ng buhay ni Ruth sa time ng early days ng Book of Judges, yung naunang mga 50 to 75 years ng umpisa ng Judges, doon nag-umpisa ang kwento ng Book of Ruth. No, yung kanyang buhay mismo. So, ano ang nangyari rito? There was a famine in the land. Mayroong taggutom, no, sa kanilang bayan, sa kanilang lupa. A famine was judgment of God in the land according to the Bible. No, yung taggutom ay nangyayari yan, isa sa penalty, isa sa punishment na ginagawa ng Diyos sa isang bayan. No, pag sila disobedient, wala nang planong maglingkod sa Diyos, lahat sila mga gumagawa na ng hindi maganda. Pag napuno na ang Diyos, sometimes ang isang judgment ng Diyos ay hindi sila padalhan ng ulan, at pag walang ulan, patay lahat ang mga halaman, walang harvest, so ang resulta, famine. No, at dito sa Biblia natin, mayroong mga nangyaring mga taggutom mula pa sa time ni Abraham, no, hanggang sa time ni Paul, mayroon din dyan. Yan ay mga 13, no, na taggutom, na famine na nangyari dyan sa Bible. At ang una, yung sa time ni Abraham, nagkaroon ng taggutom, sa time ni Isaac, sa time ni Jacob, sa time ni Elijah, Elisha, sa time ni David. No, so maraming mga famine ang nangyari dyan. And a certain man of Bethlehem, Judah, no, went to sojourn in the country of Moab. He and his wife and his 2 sons. No, mayroong isang tao na galing sa Bethlehem, Judah. No, siya ay nagbiyahe papunta sa Moab, kanyang kasamang pamilya, 2 anak, at saka yung kanyang misis. And the name of the man was Elimelech. Elimelech means, my God is king. And the name of his wife, Naomi. Naomi means, my pleasant one. And the name of his 2 sons, Mahlon and Chilion. Mahlon means sick o sakit. Chilion means declining. Grabe klase mga pangalan, ano? Ang isang anak, ibig sabihin ay sakit. Yung isang anak, ang pangalan ay declining. So, may sakit na, declining pa. No? So, just imagine. No, and the name of the man was, ano basa na natin? Mahlon and Chilion, Ephratites of Bethlehem, Judah. Ang Ephrat
was the ancient name of Bethlehem, no? Ephrat. Kaya minsan nilalagay pa rin dyan, Bethlehem, Judah. He was an Ephratite. No, that is the old name of Bethlehem, yung Ephrat. No, yung mga nakatira doon, tinatawag na Ephratites of Bethlehem, Judah. And they came into the country of Moab and continued there. So remember mga kapatid, during this time, ang Israel nagbibigay ng kanilang service sa Moab. No, that is why pwede silang mag-cross-cross. Oh, punta tayo, tagutom dito sa Israel, sa Bethlehem, punta tayo sa Moab. Because nung time na yon, they were in the ruling ng mga Moabites, no, for 18 years. No, ganun sila. Every time sila may kalukuhan, sila ay pahirapan ng Diyos sa pamamagitan ng mga ibang lahi. Pahirapan sila, magsiserve sila, gagawin silang alipin. Pag sila nasagad na, tatawag sila sa Diyos. Ang Diyos magpapadala ng judges or judge sa kanila. No? And they came into the country of Moab and continued there. Bakit sila umalis ng Bethlehem, Judah? Hindi pa tayo nakapag-pray, no? Lord, we are so thankful for all that you've done. Thank you, Jesus, for the healing. Thank you, Lord, sa mga kapatiran natin na may mga biyahe at sila nakabalik ng safe, ng maayos, Lord Jesus. Lord, thank you so much for being with us. And thank you, Lord, for the whole year na ibinigay mo sa amin, the wisdom, the understanding, yung zeal, yung lakas, na makapagpatuloy, and we're able na mahigop lahat, Lord Jesus, ng tinuturo dito sa church. Thank you for all the teachers for giving us the strength na makapagturo, Lord Jesus, sa lahat ng outreach namin. Lord, thank you sa pagsama mo, Lord Jesus. Hindi ito mangyayari kung hindi mo kami sinasamahan, Lord Jesus. And Lord, bless your word this morning, Lord Jesus, na ito ay patuloy na nag-encourage. Ito ang mga sagot sa kung anuman ang mga sitwasyon namin, mga issue sa buhay. Lord, samahan mo kami today, Lord Jesus. We love you, Lord. Yung biyahe mamaya ni Sister Owie, Lord, you guide her also. Maging maayos yung pagbiyahe niya at maging maayos yung kanyang kondisyon at sa kanyang pagbalik ay maging maayos din, Lord Jesus. Lord, we bless your name, Lord Jesus, in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. So again, is your heart settled? So ito mga kapatid, no. Every time may famine, may tagutom, walang makain, ano ang tendency ng tao? Ang tendency ng tao na umalis sa lugar na kung saan siya kasi walang makain. No? Bakit aalis siya? Dahil siya ay natatakot na pag wala siyang makain dyan, siya ay posibleng mamatay kasama yung kanyang pamilya. So ang decision, aalis sa lugar na yan para maghanap ng makakain. No? Pang isa sa pinakakos ng matinding famine, walang iba kung hindi gera. No? Pag may gera, automatic lahat, devastated, sira ang lahat. O, tingnan natin yung Gaza. No? Hanggang ngayon, Ukraine na maraming mga lugar na talagang hindi ka makatanim, pwede kang mamatay lahat. So ang effect niyan ay taggutom. But during their time, kahit walang gera, ang Diyos hindi lang magpadala ng ulan, walang harvest, so taggutom ang labas. Now, their tendency ng mga tao ay alis sa lugar dahil wala nang makain. No? Pag ang sweldo mo hindi sapat, maghahanap ka ng ibang trabaho na mas mataas ang sweldo para sa sapat yung sweldo na yan sa needs mo, sa needs ng pamilya mo. At kung hindi pa sapat, ano ang tendency mo? Pupunta ka ng abroad kasi doon mas malaki ang sweldo. No? Dahil kulang ang hawak natin dito, pupunta ka ng abroad, pagdating sa abroad, it was your decision to go in that place, at pagdating doon, after many years, pagbalik mo rito, wala na yung anak mo, wala na yung asawa mo, resulta ng pagpunta mo doon. No? Ano ang dahilan? Dahil kulang. Kaya umalis si Elimelech, no, being the head of the family, sigurado nag-usap silang dalawa na mag-asawa, no, gutom na tayo dito, alis na tayo. No, walang mangyayari sa atin dito. So pumunta sila ng Moab, desisyon nila yan. No, napakalaking faktor. Ang sabi nga mga kapatid, pag ang tatay ang naunang pumasok sa simbahan, 92%, hindi ko kung tama ako, but at least 92% na pwede niyang madala ang kanyang buong pamilya. No.
Pero kung mauuna ang asawa, 13 or 23% only, no, na kaya niyang madala ang kanyang buong pamilya. No? That is why ganun ka-importante, ka-impluensya ang decision-making ng isang padre de pamilya. No? Of course, andyan ang suporta ng asawa at hindi natin binabaliktad yung role ng isang mister at saka isang misis, isang nanay at saka isang tatay, hindi natin yan binabaliktad. Dahil pag binaliktad mo yan, it's against the Word of God at ang sitwasyon ng pamilya sa loob hindi magiging maganda pag yan ay nalabag. No, so Elimelech, they decided na pumunta sa Moab dahil mayroong taggutom. Umalis sila sa lugar ng Promised Land, umalis sila sa lugar na ipinangako ng Diyos sa kanila dahil may taggutom. No, so ano ang mangyari mga kapatid? Many times, the Lord had tested the Israelites, their faithfulness and trust in God through famine. No, maraming mga panahon na sinubukan ng Diyos ang mga Israelites sa pamamagitan ng famine kung paano sila tatayo. Is their heart settled before God? Kung paano sila tatayo. Naranasan niya ni Abraham. No, nung nagtagutom sa kanyang lugar, anong ginawa ni Abraham? No, pumunta rin ng Egypt para may makain. No, naghanap ng lugar. Si Isaac, nung nakaramdam ng famine, umalis din sa kanyang lugar. Si Jacob, nung tagutom, pumunta rin lahat sa Egypt. No, anong resulta? Nung si Abraham, siya nag-decide, Sarah, gutom na tayo rito, pumunta tayo sa Egypt. Pagdating sa Egypt, ano ang sabi ni Abraham? Sarah, no, sigurado magugustuhan ka ng Pharaoh kasi you are gorgeous. No? No. Napakaganda mo, mahal ko. Dahil sa gutom na mayroon tayo, pumunta tayo sa Egypt, pero ito ang mangyayari, pagdating doon, sasabihin mo, sister kita. Kasi pag sinabi kong asawa kita, kukunin ka nila sa akin. No, pagdating doon sa Egypt, nakita ng prince of the Pharaoh. No, ang ganda ni Sarah. Anong ginawa? Pinatawag, kinuha. No, pagdating doon, mabuti na lang nag-intervene ang Diyos. No, wag mong gagalawin si Sarah, tapos ka sa akin. Yung mag-iina na yan, tapos ka sa akin pag ginawa mo yan. You know, even in our decision na mali, God intervened and to give us protection, mga kapatid. No. Kahit minsan mali-mali ang desisyon natin na akala natin simple lang, ay ang Panginoon, Lord, tagutom kami, alis muna kami rito, gawa kami ng sarili naming desisyon, sarili naming plano, pagdating doon, malalagay ka sa alanganin. No, pero anong ginawa ng Diyos? Still, the Lord uphold us. Still, the Lord protected us sa ganong klaseng desisyon, mga kapatid, no, na kung hindi nag-intervene ang Diyos sa kay Abraham, wala na siyang asawa. Ano? Liabilities din pala yun, ano? If you are too gorgeous, too handsome, no? Too pretty, no? No? Pwede palang liabilities din. No, that is why hindi natin pwedeng ipagmalaki ito. No, na Lord, ang gwapo-gwapo ko, ngayon lang yan. No. Lord, ang ganda-ganda ko, ngayon lang yan. No, hindi rin tatagal yan. No, even in our decisions na mali, no, still, ang Diyos mag-i-intervene for our protection, for our safety. No? And it was the decision kagaya ni Abraham. No, umalis din siya, pero ano ang resulta? Muntik pa silang mapahamak. But again, mga kapatid, kasi mahirap magdesisyon na hindi ka alis dyan na wala kang makain. No, yun ang pinakamalaking factor minsan, kaya ang mga magulang umalis at aalis, iiwan yung mga anak dahil maghahanap ng makakain, maghahanap ng provision, maghahanap ng pera para i-provide sa kanilang mga anak. But sometimes ang resulta, lalo na yung nag-abroad at tumagal na ng gusto, pagbalik dito, wala ng pamilya. No? Oh, no, kamusta na, sweetheart? Oh, ito, napalago ko na. No, yung dati nating sari-sari store, ngayon, grocery na. Oh, yung dati nating motor, ngayon, no, hindi.
Ngayon, may kotse na. No? O, kamusta yung mga anak natin? O, yung dating 2, ngayon 4 na. No? Palago ng palago. Why? No, resulta. No. That kind of decision. Is our heart settled? If the church is being tested by God, hindi madali ang haharapin ng simbahan, mabibigat na issue, aalis ka rin ba? No? Or you choose to stay and see how the Lord sent the raven to feed us. No? Pag tayo nakaranas, mga kapatid, ng mga issue na hindi madali sa paglilingkod natin sa Diyos, ano ang gagawin natin? Lord, tagutom dito. Alis na ako. No? Kasi wala na akong makain dyan. Aalis ka ba? Or will you stay? Is your heart settled before God? No? Si Elijah nakaranas, mga kapatid, ng taggutom din. No? Nung sa kanyang taggutom, ano ang sabi ng Diyos sa kanya? No. Nag-decide ba si Elijah na umalis sa Israel? No. Ang sabi sa kanya ng Diyos, you stay. No, pumunta ka sa Brook Cherith. No, kahit taggutom, pumunta ka sa Brook Cherith and I will show you na sa gitna ng taggutom, siguraduhin ko na busog ka. No. Ano ang ginawa ng Diyos? Pinadala niya ang raven to supply everything kay Elijah. Pero anong gusto sabihin ng Diyos? Kung ano ang instruction ko, just stay there. No, huwag kang lumayo. Kasi pag lumayo ka, lalo kang magugutom. Yung gutom na yan, pansamantala lang yan. No, but you stay there. Yung mga issue sa buhay natin, mahihirap na sitwasyon sa paglilingkod natin sa Diyos, pansamantala lang lahat yan. No? Hindi rason na pag ang kalsada lubak-lubak, ano ang tendency mo? Bababa ka ng kotse at maglakad? No! You stay in the car, mag-seatbelt ka, at daanan mo ng dahan-dahan yung kalsadang lubak-lubak hanggat sa matapos mo. Pero hindi ibig sabihin, ay dito na lang ako. No, kayo na lang pumunta doon. No, o maglakad na lang ako. Eh kung yung lubak-lubak, 5 kilometro, no, maglalakad ka lang din. No, we must stay. No, tayo ay manatili, mga kapatid, because God will show us, no, even in the time of Elijah, God instructed him to stay in the Brook Cherith dahil sa gitna ng tagutom, ako mismo ang magpo-provide sa iyo. Sa gitna ng pandemic, mga kapatid, no, andoon ang tagutom, andoon ang takot, but again, hindi tayo exempted pag may famine. No, yung pandemic, hindi tayo exempted. Nakaranas din tayo ng takot, tinamaan din tayo, but again, mga kapatid, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Never! No, hindi tayo pinabayaan ng Diyos natin, mga kapatid. No. Yung iba, sobra-sobra na yung ayuda na pinamimigay na lang din. Samantalang yung iba walang makain. No? Kumuha ayon sa iyong pangangailangan. No? Yung iba kumuha ayon sa pagiging ganid. No? 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 Ilan lang sila sa pamilya, yung kukunin na itlog. No? No? Ang kinuha lahat, buong tray. No? 2 tray ang kinuha dahil ayon sa pangangailangan. Marami po kami. But we have seen, mga kapatid, na kahit sa panahon na yon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Pag may famine, pag may issues, hindi sagot, kahit masama pa ang loob mo, na naglilingkod tayo sa Diyos, but still, hindi yan sapat na tayo ay umalis at tumalikod sa Diyos. Is our heart settled? Yan ang mga moment na makita natin. Why? Ano ang sabi ng Diyos? Elijah, you stay in the Brook Cherith. Nung nawala na yung tubig, nung nawala na yung raven, ano ang sabi niya? No problem. Huwag kang mag-alala. No, punta ka sa woman of Zarephath. No, dahil doon, pakakainin na naman kita doon. Alam ng Diyos, mga kapatid. The steps of a good man are ordered by the Lord. No, kung, no, para hindi ka, no, yan, dyan natin mapuprove na sa oras ng taggutom, tayo ay busog. No, at ipapakita natin yan, at ipapakita sa atin yan ng Diyos natin, mga kapatid. It is God who will feed us, who will protect us, He will provide us everything. Mga kapatid, famine is not the problem of our God. No, typhoon is not the problem of our God. No, flood is not His problem.
because God is able to feed us and deliver us from all these calamities. No, again, we are also affected sa ganong klaseng mga calamities, mga kapatid, pero sa gitna ng taggutom, God will provide us na tayo ay busog. No, sa gitna, mga bagay na yan. No, sa gitna ng bagyo, we are sheltered. No, sa gitna, we are well protected. No, pag may kalamidad, may lindol, no, ano ang issue sa Diyos, mga kapatid? Ang issue sa Diyos, kung makita niya na ang puso natin ay settled na ba o hindi pa. No. Pag may kalamidad, settled ba ang puso natin sa Diyos na magtiwala o hindi pa? Is our heart settled? No, tatakbo ka rin ba? O tatalikod din ba tayo sa Diyos dahil may problema? O we will stand still and see the salvation of the Lord? No, so we say, praise the Lord. No, pag may mga problema, mga kapatid, may mga issue, may mga pagyanig sa pananampalataya natin, doon natin ma-observe kung ang tayo ba natin sa Diyos ay settled pa. No, kasi kung saya-saya lang lagi, ang sarap ng buhay. No, every time may pangangailangan ka, mayroon kang madukot, ay easy-easy lang. No. Pero sa time na niyayanig ng Diyos ang ating paglilingkod sa Kanya, ang hirap tumayo. No? Doon mo malalaman, Lord, settled ba ang tayo ko sa iyo? Lord, settled ba ang puso ko sa iyo? No? Pag niyayanig ng Diyos yung paglilingkod natin sa Kanya. Pero pag easy-easy lang, ang dali lang lahat, mga kapatid. But again, God said, or the Bible, no, a double-minded man is unstable in all his ways. No? Ang taong gustong maglingkod sa Diyos, but at the same time, gusto niya rin or hindi niya maiwan yung kanyang dating buhay na siya ay isang pagano. No, Lord, I want to serve you. That is why, anong sabi ng Biblia, a double-minded man is unstable in all his ways. Gusto mong maglingkod sa Diyos, pero gusto mo ring maglingkod sa kung ano ang mayroon ng mundo, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, ay hindi yan magugustuhan ng Diyos natin, mga kapatid. So again, verse 3, and Elimelech, Naomi's husband, died. After 10 years, namatay si Elimelech, and she was left and her 2 sons. And they took them wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah. Orpah means hind or fawn. And the name of the other, Ruth, means gorgeous or beauty. No? Hindi, totoo. Totoo, yun ang ano talaga. Yun ang meaning. No, hindi. Jokingly, but again, yun ang meaning. Ruth means beautiful. No, means gorgeous. No, yan ang ibig sabihin ng Ruth. And they dwelled there about 10 years, mga kapatid. So, unang-una, it was their decision na pumunta ng Moab dahil tagutom. No, dala-dala mo yung pamilya mo. No, expecting na magiging maayos yung inyong buhay. O alis tayo dito, punta tayo ng Canada, gaganda ang buhay natin. Pupunta tayo ng Europa, pupunta tayo ng Amerika dahil doon gaganda ang buhay natin. Tapos pagdating doon, masasagasaan lang kayo ng isang sasakyan, lahat kayo patay. No. What kind of future? No. Akala nyo, doon makikita ang greener pasture. No? So umalis sila, pumunta sila ng Moab. Pagdating sa Moab, namatay si Elimelech. Hindi sinabi kung anong nangyari, anong sakit, or anything. Pero si Elimelech namatay. Nung kanyang 2 anak, si Malon at saka si Chilion, ay nag-asawa rin. No? Ang Diyos, no? Unequal yoke. No? Ang Diyos ay may instruction sa kanila na huwag kayong kumuha ng mga papangasawa na galing sa Canaan land, galing sa mga Amorites, mga Moabites, Hittites, Perizzites, lahat. Huwag kayong kukuha dyan dahil pag dyan kayo kumuha ng mapapangasawa, they will take your heart away from me. Dadalhin nila kayo sa mga Diyos-Diyusan, hindi na kayo makapaglingkod sa akin. Yung kanilang ginagawa ng mga paganism, mga kalukuhan, lahat magagaya nyo na rin. That is why ayaw ko. No? Pero ano ang nangyari? Sila nag-asawa din.
And Mahlon and Chilion died also. What a miserable mother. No? Na pati ang kanyang dalawang anak, mamatayan ka, hoping na doon kayo makakakuha ng magandang future. No? Pag hindi kasama ang Diyos, mga kapatid, walang magandang future. No? Kahit saan ka pa pumunta, kahit anong klaseng investment, pag hindi sinamahan ng Diyos yan, walang future na mangyayari dyan. No, ang future mo dyan, future damnation, pag hindi sinamahan ng Diyos, kahit anumang bagay ang mayroon dyan. And Mahlon and Chilion died also, both of them, and the woman was left of her 2 sons and her husband. Siya ay naiwan ng kanyang dalawang anak, ng kanyang mister. She was in a miserable situation. Verse 6, so ano ang kanyang tendency? Verse 6, then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited His people in giving them bread. Siya ay bumangon, siya ay nag-ayos, no, kasama yung kanyang daughter-in-law, si Orpah at saka si Ruth, at sila ay muling babalik sa lugar na ano ang sabi rito, for she had heard, sapagkat kanyang nabalitaan, no, doon sa bayan, no, ng Moab, kung paano binisita ng Diyos at binless yung kanyang iniwan na lugar, kung paano dinalaw ng Diyos at maging fruitful, maging sagana yung lugar na kanyang iniwan. No, famine is just for a while. No, walang famine, mga kapatid, na tumatagal ng sobrang tagal o dekada. Hindi tumatagal ng ganyan. No, may mga time, bata pa yata kami nun, yung Africa, kaya nabuo yung ano na yun eh. We are the world ba yan? No, it was dedicated, we are the children, yung mga ganon. Nila Michael Jackson, nila Tina Turner, hindi sila, no? Marami sila dyan. No, ang kumanta niyan, no, dahil sa tindi ng gutom na mayroon sa Africa nung time na yon, no, ang tayo nakaranas din yan sa Pilipinas. No. So, nabalitaan niya, wala nang hope sa Moab, nagdesisyon siya na bumalik na lang, mga kapatid, sa lugar ng Bethlehem, Judah, kung saan siya nanggaling. No, but again, mga kapatid, if we are experiencing famine, spiritually, to get out of church is not an option. No. Pag tayo nasaktan dito sa church, mga correction, to get out of the church is not an option. No. Hayaan mo lang yung bagay na yan. Manatili ka dyan because the Lord will uphold you. Because the Lord will protect and will provide everything. Basta manatili ka lang dyan, sisiguraduhin ng Diyos na aalalayan ka niya. But if you get out and go to Moab, ano ang sasabihin ng Diyos? Out na ako dyan. No? Decision mo yan na umalis. No? Ang blessing ko andito sa Bethlehem, wala sa Moab. No? So you stay in Bethlehem, not in Moab. No? Pero pag ang ikaw nag-decide na umalis, ano sasabihin ng Diyos? Out na ako dyan. No? Pero may chance ka pa pag naisipan mong bumalik. No? And the Lord is so good dahil nabalitaan ni Naomi na binless na ng Diyos ang Bethlehem, Judah. No? Sa atin na nanatili dito sa church, mga kapatid, no? Overflowing palagi ang Diyos natin dito sa lugar na ito. No? Sa atin na nagstay, sa atin na nakaranas ng mahihirap, mga issues, hindi madali sa paglilingkod natin, pero hindi tayo tumalikod sa Diyos, ano ang resulta? We are overflowing. No, we are overflowing in everything, mga kapatid, sa kung anuman, no, and we are so thankful to God, no, kasi kung i-apply natin ito, marami rin tayong mga kapatiran. God is so long-suffering God, He is merciful God, na marami tayong makapatiran na nakaranas din ng ganitong klaseng sitwasyon spiritually. Umalis sila, lumabas, at kanilang paglabas, and Lord, thank you, dahil naabot pa rin sila ng mercy mo, na pagdating doon, ano ang sabi nila? They realize, kailangan kong bumalik sa church. No, kailangan kong bumalik sa Bethlehem, Judah, dahil andun pa rin ang blessing ng Diyos. And God is so good, no, that God informed them.
na sila makabalik sa church. Verse 7, wherefore she went forth out of the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her, and they went on the way to return unto the land of Judah. No? So ano nangyari dito mga kapatid? Siya ay umalis out of Moab. Ang problema, may kasama siyang 2 daughters-in-law. No, and they went on the way to return unto the land of Judah. Yung kanyang 2 daughter-in-law ay pareho itong mga pagano, pareho itong mga Moabites, no, yung kanilang mga galawan, mga thoughts, lahat came from Moab, pero nakapag-asawa ng mga Israelites. No, sigurado nakita nila kung anong buhay at pamumuhay mayroon ng mga Israelites, si Malon at saka si Chilion. No, nakita nila lahat yan. Nakita rin nila kung anong buhay ni Naomi at saka ni Elimelech. No, sa verse 8, and Naomi said unto her 2 daughters-in-law, go, return each to her mother's house. No, umalis na kayo, bumalik kayo sa inyong sariling mga nanay, sa inyong sariling magulang. The Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. Sabi niya, samahan kayo ng Diyos. Gabayan kayo ng Diyos, maging mabuti sa inyo ang Diyos, bumalik na kayo sa inyong mga angkan, sa inyong magulang. The wonder of it all, mga kapatid, ang sabi nga nila, ang laging nagbabangayan, yung in-laws. Yung laging nagbabakbakan, yung mother-in-law and the daughter-in-law. The father-in-law and the son-in-law. Laging nagbabangayan. Pag sinama mo yan sa bahay, ang reyna dyan, yung mother-in-law. Ikaw na daughter-in-law, prinsesa ka lang. No? At hindi, madalas nagkakaroon ng conflict yan. No? Why? No? Kaya kailangan, anong sabi? Magbuklod ka, maghiwalay kayo. No? Kasi nakita na yan ng Diyos na may conflict talagang mangyayari dyan. No? Magugustuhan ba ng mother-in-law na makita yung kanyang anak na lalaki na siya yung naglalaba? Magugustuhan kaya ng nanay mo? No. Anak, bakit ikaw yung nakaupo dyan? Yung misis mo nagsiselfon lang. Bakit ikaw dyan? No, hindi mo ba alam, mula nung bata ka pa, paano ko asikasuin ang mga damit mo, puting-puti, lahat-lahat. Tapos ngayon, nag-asawa ka, ikaw yung nakaupo dyan, siya andun lang. No? Tapos ang mother-in-law hindi makapagpigil. Bakit ka nakaupo lang dyan? Yung anak ko, no, yung pag-alaga ko sa kanya, lahat-lahat. No? Tapos ikaw, gumaganyan ka lang dyan. No? Yung niluto mo, ang pangit ng lasa, ang sarap ng niluluto ko, lagi yan sa kanya. No. Gera. No, why? Yung mga boundaries na yan, pag nasagasaan, gera talaga yan. Kaya bihirang-bihira. No, lalo na sa labas, na hindi, dito nga sa loob ng church, may conflict pa. Yung doon pa kaya sa labas na walang kinikilalang Diyos. Yun yung sabi nila, na napakahirap, pag sinama mo yan sa buong pamamahay, magkukos talaga ng gera yan. At bihirang-bihira, kagaya ng sitwasyon na ito, na yung kanyang 2 daughter-in-law, pagbalik niya sa Bethlehem, Judah, gusto pang sumama. What future lies ahead? Sa dalawang ito, na gusto pa nilang sumama. Anong future mayroon dyan? Wala nang future dyan. Ba't pa sila sasama dyan kay Naomi? What convinced them? Ano ang nag-convince sa kanila na samahan nila ang kanilang mother-in-law pabalik ng Moab? Kahit pa, wala silang maisip kung ano ang future na mayroon, mga kapatid. Pag sila sumama kay Naomi. But verse 9, the Lord grant you that He may find rest, each of you in thine house of her husband. And she kissed them, and they lifted up their voice and wept. Kasi magpapaalam na bawat isa, for 10 years, mayroon silang pinagsamahan, hindi rin madali.
Pero anong klaseng samahan ang nangyari dito, mga kapatid, na ang bonding ng in-laws ay napakaganda. Ano? Ayaw nilang bumitaw sa isa't isa. And they said unto her, surely we will return with thee unto thy people. No? Sigurado, sasamahan ka namin pabalik sa iyong bayan. Verse 11, and Naomi said, turn again, my daughters. Why will you go with me? No, bakit kayo sasama sa akin? Balik na kayo doon. Are there yet any more sons in my womb that they may be your husband? No, sabi niya, bumalik na kayo. Wala na akong pag-asa. Hindi ako buntis kahit mayroon pa ba akong anak na pwedeng ibigay sa inyo na inyong pwedeng pakasalan? Wala na ito. Umalis na kayo. No, titigas ng ulo nyo. No. Turn again, my daughters. Go your way, for I am old or too old to have an husband. Sabi niya, matanda na ako para magkaroon pa ng mister ulit. And if I should say, I have hope, if I should have an husband also tonight, kahit ngayong gabi, and should also bear sons, would ye tarry for them till they were grown? Ano, aantayin niyo sila? No? Na kung ako man magkaroon ngayon ng mister, pag ako nabuntis, antayin nyo sila hanggang paglaki para inyong maging asawa? Grabe na discouragement ito. Umalis na kayo! Tayo ba nakaranas ng mga discouragement sa paglilingkod natin sa Diyos? Marami! How many times that we are being discouraged? Maraming mga tao, mga sama ng loob ang naranasan natin sa paglilingkod sa Diyos. Pero minsan ba tumalikod tayo? Never. No, why? Parte ng parte ng pamumuhay natin yan, mga kapatid. No, would you tarry for them till they were grown? Would you stay for them from having husbands? No, my daughters. No, for it grieveth me much for your sakes that the hand of the Lord is gone out against me. No, sabi niya, wag na. No, mas lalo lang akong mahihirapan makita ang kalagayan ninyo, nasasama kayo sa akin. There's no more hope with me. No, dahil ako mismo, ang kamay ng Diyos. No, sabi niya, talagang pinaparusahan ako ng Diyos. No, yung kanyang understanding. No. No, and they lifted up their voice and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clave unto her. Mga kapatid, ang kanyang si Orpah, minsan may mga taong ganun. Pag niyaya mo, pag inimbitahan mo, kain ka. Ayaw pa. Kain ka. Ay, wag na. Pero kumukulo na yung tiyan. Ay, kumain na ako. Hindi, kain ka. Saka lang papayag. Saka kakakain, after ilang invitation, ilang pagyaya. May mga ganon. Sa umpisa, ang paninindigan mataas. Pero sa kakakulit mo, kagaya dyan mga kapatid, nakakalungkot na every time we come, pumunta kami sa Bilibid, ang searching, pagkain, katawan namin, 1 oras ang ilalaan namin bago kami makapasok sa loob. Dadaan ka sa mga x-ray scanner, yung katawan mo, i-scan dyan, makita kung kung may dala kang mga bawal. Tapos nakakalungkot na mabalitaan mo na ang mahuhuli, empleyado mismo. With all due respect, Brother Ed, yan ang pinakamahirap na sitwasyon sa kanila ni Brother Ed, na lahat na security gagawin. Sabi nga namin, imposible na malusutan namin yan, yung ganong klaseng screening. Imposible na magpapasok pa kami kasi napaka-imposible. Tapos mabalitaan mo, tuloy-tuloy pa rin. At this week, yun nga, may nahulihan, yung may hawak mismo ng x-ray scanner. Imagine, year 2022 pa lang, nag-serve sa Bureau of Correction. Gustong umasenso kaagad sa buhay. Walang masama ang pag-asenso.
Pero yung i-shortcut mo dahil maraming pera dito sa mali, magtinda ka ng drugs, magpasok ka ng shabu doon sa loob ng bilibid. No? So anong nangyari? You enjoy for a while. Kasi kumita ka. Ang hindi niya alam, matagal na silang tinitiktikan sa grupo nila ni Brother Ed. Edi huli. No? Milyon din ang nahuli sa kanyang shabu. No? Empleyado mismo. No? A disgrace, no, to the institution, no, na sila ni Brother Ed magre-retired na lang na malinis yung pangalan, tapos itong mga bago papasok dyan sa loob dahil sa kagustuhan ng maisenso, papasok sa illegal. No? Shortcut ang mangyari. No, kasi very impossible, no, na makapasok kami dyan. No, at mabuti pinayagan kami doon. No, may dala-dala kaming pansit. Ay talagang grabe ang pati pansit, spaghetti na dala namin. Kung sa Ilonggo pa, inaano eh. No, yung hinahalukay ng husto, mabuti pumayag kasi ang ilalim ng spaghetti at saka nung pansit ay foil. No, mabuti pinayagan kami. Pero paglabas namin, hindi, sabi namin, dalhin namin yan. Oh, brother, dalhin nyo yan. No, kasi sabi ng isang kapatira natin, dalhin nyo yan, brother, kasi pag dito yan, makuha nila yan. No, yung laki-laki nung foil, yung foil na yon, sabi niya, brother, ang gagawin nila dito niyan, no, pira-pirasuhin nila yan, nasakto lang yung dadaan yung apuyan, yung usok, tapos pag umusok, sabi niya, yung ganito kalaki na yan, hati-hatiin nila, 100 bawat isa. No, just imagine that. No, lahat ng paraan. Sabi niya, alam niyo, brother, kaya ultimo kape. No, hindi rin kayo basta-basta makadala ng kape, kopi ko. Kasi ang lagayan ng kopi ko, susunugin nila yan, may lalabas dyan na maiiwan yung foil. Yung foil na yan, gagamitin na naman. No, anong klase, mga kapatid? No, ibang klase. Pero yun yung mga, we keep on doing what is the mandate of God, because ang punta natin dyan, mga kapatid, is to give them yung salvation, kung ano rin ang mayroon tayo. No, so, we say praise the Lord. No. So, itong sitwasyon, si Orpah nag-kiss sa kanyang mother-in-law, pero si Ruth ay patuloy na sumama kay Naomi. Sa verse 15, and she said, behold, thy sister-in-law is gone back unto her people and unto her gods. Return thou after thy sister-in-law. No, kanina, yung pag-discourage ni Naomi sa dalawa na umalis na kayo. Sa una, hindi pa sumama si Orpah, hanggat sa ilang discouragement, umalis din. No, doon mo makikita kung gaano katibay. Ang isang relasyon, sabi nga kanina ni Brother Ed, buti na lang, long suffering si Sister Bell. No? Ang hirap kaya maging long suffering, Brother Ed. No? Sa mag-asawa, pag ang issue at pag may problema, hindi solusyon ang maghiwalay. No? Oy, nag-away tayo ngayon. Okay, bukas, dalhin mo na yung gamit mo. Umuwi ka na sa nanay, tatay mo. Uwi rin ako sa amin. Hindi ganun ang solusyon. No? Pinag-uusapan yan lagi, mga kapatid. No? Pag may sitwasyon sa church na dinadanas natin, hindi again solusyon. Oh, Lord, break na tayo. No? Lord, ayaw ko na sa'yo. No, never na magiging ganon ang solusyon, mga kapatid. No, and she said, behold, thy sister-in-law, umalis na siya, bumalik na siya sa kanyang bayan. Sabi niya kay Ruth, ikaw sumama na rin. And Ruth said, entreat me not to leave thee or return from following after thee. Sabi niya, Nay, wag mo naman akong sabihan, no, na iwan na lang kita o aalis na lang ako. Sabi niya, wag naman ganun, Nay. No? Sabi niya, wag naman. Na sinasabihan mo na ako na wag na akong sumunod sa iyo. For whether thou goest, I will go. And where thou lodgest, I will lodge. No, kung saan ka pupunta, Nay, sasamahan kita. No, kung saan ka hihinto, sasamahan kita. Kung saan ka matutulog, sasamahan kita. Thy people shall be my people, and thy God, my God.
Yung bayan mo ay magiging bayan ko, yung Diyos mo ay magiging Diyos ko. Nay, kahit anong discouragement ang gawin mo sa akin, my heart is settled to be with you. No? Lord, kahit ano ang mangyayari sa paglilingkod namin sa iyo, heartaches or anything, sama ng loob, pagod man or sakit man dito sa church, Lord, our heart is fixed to be with you. Our heart is settled na maglingkod sa iyo, Lord Jesus. Why? Dahil doon makikita, mga kapatid, no, sa may mga mag-asawa, walang relasyon na talagang easy-easy lang. May awayan talaga, may samaan talaga ng loob. Pero doon mo makikita kung talagang ang heart mo settled, mahal ko talaga ito. No, kahit may tampo ako rito, mahal ko talaga ito. No, kahit ano pa mangyari, hindi ko ito iiwan. No? Kahit ilang beses ka nang makaisip, tama ba itong pinirmahan ko? No? Kaya bago kayo pumirma, mag-isip-isip talaga. No, wag ninyong isipin na dinidiscourage namin kayo as leaders and elders of the church, o sigurado ka na ba? No, hindi dahil sa against kami sa relasyon nyo. No. No, yun nga ang gusto natin, na dito magligawan. At pag may nililigawan at ikaw ay nililigawan, sabihin na natin, magpaalam kayo. No. No, so that we can guide you. No, para maalalayan namin kayo kung ano ang dapat gawin. No, because pag ginawa nyo yan, also yung mga sumusunod sa inyo, nakatingin din. No, at kami naman mismo, hindi kami mangangapa kung ano na ba ang kanilang status. Sister, alam mo ba, ano ng kanilang status? Brother, hindi ko rin alam. Sister, ikaw, ano yun, nagchichismisan na tuloy kami? No. 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 That is why, minamabuti natin minsan, okay, let's talk to them. No. Alamin natin, tanungin natin, why? Because everyone is important, mga kapatid. No, dito sa church natin, kaya natin ginagawa yan. No, and everything, no, again, no, pinag-uusapan yan at doon makikita, doon matitesting. Why? No, no, iba yung nagliligawan pa lang. Lahat ng maganda sa iyo, yun yung pinapakita mo. No, yung lalaki naman, ultimo bag ng babae, no, kulang na lang pagbaba ng jeep, lalagyan mo ng red carpet para pagbaba niya, feel niya yung alalay mo sa kanya, but carpet is just a rug. No? Basahan lang din yung carpet na yan, pa-red carpet pa na yan. No, pa-Hollywood, pag nakaano doon, no, nasa red carpet ako, basahan lang din yan, inapakan mo lang din yan. No, walang kwenta yung red carpet, but someday we will walk in the streets of gold when time comes, mga kapatid. No, so again, no, why? No, sa mga may asawa na, no, we can relate, no, iba yung nagliligawan pa lang. Pag nakasama mo na yan sa buhay, wala na yung pa-sweet-sweet. No? No? Andiyan ka na sa nightmare. Andiyan ka na sa realidad. No? No, why? No? Yung mga pa-sweet-sweet na yan, siyempre, kailangan yun, umpisa pa lang, pero pag pariyo na kayo sa isang bahay, lahat ng kinaiinisan mo doon lalabas. No? No, at doon ka rin matututo. No? Brother Marvin, may effect pa ba pag sinabi mo kay Sister AC, good morning, gorgeous? No? Sabi ni Brother Marvin, brother, hindi na ako pinaniniwalaan eh. No? Because iba yung umpisa pa lang kaysa sa nagsama na kayo, mga kapatid. That's why itong paglilingkod natin sa Diyos, masasabi lang natin sa Diyos, Lord, we really love you. Hindi lang hanggang bibig, kung hindi napapatunayan natin yan, mga kapatid, na pagpunta natin sa church, wala kang makain, wala kang pamasahe, masama ang pakiramdam mo. No, isang relasyon natin yan sa Diyos na kahit hindi maganda ang sitwasyon mo, Lord, still I will come. Lord, my heart is fixed, my heart is settled, pupunta pa rin ako, ipapakita ko pa rin sa iyo, Jesus, dahil mahal kita, magpapatuloy pa rin ako. No. Pero doon sa mga hindi nakarealize na ang kanilang relasyon ay napaka-importante, madali lang sa kanila mag-decide, ay, hindi lang naman ikaw ang lalaki. No. Anong takot ko? Mas maganda ako sa kanila.
Pag iniwan mo ako, sayang itong iniwan mo. No? Tapos, after isang buwan, ipapakita talaga na, ako itong, ipopost mo pa sa cellphone, ako itong sinayang mo. No? Di ba, maluwag? No? Ipapakita mo, yung sinayang mo, tingnan mo ngayon. Ikaw ang kawawa sa ngayon. No? Yung mga ganong klaseng relationship, hindi nila na-realize at na-value na ang relasyon ay importante. Especially yung paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid. Dito tayo nasusubukan. Pag easy-easy lang ang paglilingkod natin sa Diyos, masaya-masaya lang. Pero pag pinatawag na tayo sa office dyan at na-correct tayo, di ba, nasusubukan yung paninindigan natin sa Diyos. Ang sakit nun, na-offend ako Pero kami naman ng mga leaders, honestly mga kapatid, hirap na hirap kung anong words ang ilalabas namin sa bibig namin for you na hindi ka ma-offend. Pero kahit anong gawin namin, ma-offend ka talaga. Kahit, Lord, help us, anong salita para yung kapatid natin. Pero ganun talaga yun. It's not easy to be corrected. Madali, masasaktan ka talaga. At pag sa moment na yan, na ganon ang kondisyon mo ngayon sa paglilingkod sa Diyos, di ba ang hirap? Because maraming mga negative thoughts ang papasok dyan. Hindi na muna ako magsisimba. Lahat ng tao nakatingin sa akin kasi nakita nila na pinapasok ako sa office. Kaya paglabas mo ng office, kahit sakit na sakit ka na, paglabas mo dapat, para kunyari, masaya kayo lahat sa loob. Pag uwi mo ng bahay, doon mo na lang iluhod sa kwarto mo, Lord, ang sakit! Pero ang importante, ay mukhang okay naman si sister kasi paglabas niya masaya di ba? Okay naman yung kanyang itsura. Mag-pretend ka na lang muna. But again, mga kapatid, doon natin masasabi sa Diyos na, Lord, kami nag-matured na sa paglilingkod sa iyo. Dahil walang mag-asawa na tumagal na ng 20 years, 25 years, 40 years, and we're praying for the 50th year nila ni Sister Kate and Brother Roger. At sana po, Sister Kate, on the 50th year, siya makarating na sa church. And God will give him the Holy Ghost, Lord Jesus, because nobody can close the door of the church. Nobody can close the door of the ark. It is only our God. Hanggat ang tao andyan pa, we cannot judge na matigas sila. Because God can do anything for them. Doon mo lang masasabi, mga kapatid, imposible na tumagal kayo sa relasyon na walang maturity. At doon sa maturity na yon, doon tayo sinusubukan ng Diyos. Hindi laging pagkatapos natin makareceive yung euphoria na yan na, ay talaga namang sarap sa pakiramdam na ganito pala ang pakiramdam pag nakareceive ng Holy Ghost. I-enjoy mo na. Kasi baka after a year, bagyo na yung ipabigay. Susubukan ka na ng Diyos at ganun nga ang nangyayari. Pero doon natin makikita, Lord, settled na ba ang heart ko? Ang daming mga offer, Lord. Ang ganda ng katayuan mo sa Diyos, tapos bigla kang o-offeran, brother, doon ka ma-assign, ang laki ng sweldo mo doon, mag-abroad ka, ganito, ganyan. Doon mo ngayon marirealize, Lord, settled na ba ang heart ko? At sa atin naman ng mga misis o mga mister na andito na sa church, pag may nag-offer sa inyong minamahal, misis o mister, na ganun kalaki, pero mawawalay sa church, pero ang iniisip mo, ang laking pera, never agree. Ikaw mismo na misis o mister, ikaw mismo ang magsampal. Sa mister mo, hindi mo kailangan yung ganung pera na malaki. Masaya na tayo dito. Yung offer lang na ibinigay na yan, is your heart settled? Why? Kasi pag pera na ang issue, doon tayo nasusubukan. Wag ka naman yung misis, Han, itanggapin mo na yung yung in-offer sa'yo, kahit 6 months lang yun, pero madudoble sweldo mo, yung pinaka-pangarap ko na Louis Vuitton, na lahat, matutupad na. Para pagdating ko sa church, nakaganon yung Louis Vuitton. Kita-kita talaga yung mga pangarap. Huwag kang ganon sa mister mo. Or sa misis mo na ganon. Why? Masisira kayo niyan.
No, ikaw mismo mag-discourage sa kanya dahil alam natin na hindi settled ang heart natin, hindi settled sa mga bagay na mayroon dito. Ang heart natin dapat settled patungo at pabor para sa Diyos natin, mga kapatid. We say, praise the Lord. No, in most cases, ang sabi ni Naomi, kaya nagkaganon ang kanyang buhay dahil ang Diyos mismo ang nagdidil sa kanya, pinaparusahan siya mismo ng Diyos. No, many times tayo ng mga tao, pag mahirap ang sitwasyon sa buhay natin, ang tendency natin sisisihin ng Diyos. Lord, no, grabe ka naman. No, ano ka naman? Sadista ka naman, Lord. Grabe ka naman, di ka naman naawa sa akin. No, sobra naman tong sakit ko. Grabe yung bisyo mo. No, matindi ka magsigarilyo, matindi ka mag-inom, matindi ka magpuyat, lahat na lang ng hindi dapat, kinakain mo, tapos ngayon sisisihin mo ako. No, Lord, yung matindi talaga ang kamay mo sa akin. No, tayong may gawa niyan, hindi ang Diyos natin. No, tapos isisisi natin sa Diyos natin. No. Oh, amen daw. No. So malapit na tayo, mga kapatid. So again, shall be my people and my God, and thy God, my God. 17, where thou diest, will I die. No. Sabi niya, kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay, and there will I be buried. Doon din ako ililibing. The Lord does so to me, no, and more also, if aught but death part thee and me. Sabi niya, minamahal kong mother-in-law, kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa atin. No. Remember Daniel, remember Shadrach, Meshach, and Abednego. Their heart is fixed, their heart were settled before God. No, na kahit sila ay itatapon sa nagniningas na apoy, ano ang kanilang sabi sa hari? Mahal na hari, no, mayroon kaming Diyos na magdi-deliver sa amin kahit hindi kami luluhod at mag-worship sa golden image. No? At kung kami man ay hindi ililigtas ng Diyos namin. No? But gusto naming sabihin sa iyo that our heart is fixed, our heart is settled na hindi kami mag-worship dyan. No? Hindi madali na desisyon, mga kapatid. At ano ang sabi ni David? David said, my heart is fixed, O God, my heart is fixed, I will sing and give praise. Sa Tagalog, ang sabi niya, Panginoon, ang aking puso ay matatag. Ang aking puso ay matatag. No, ini-encourage ni David ang kanyang puso, mga kapatid, ang kanyang sarili mismo. Yon ang kagandahan kay David because every time siya ay nasa madilim na sitwasyon, he encouraged himself before the Lord. No, fixed means settled, means established, means firm. David was facing a difficult circumstances and seeks God's refuge. No, David encouraged himself in the Lord, no, meaning a heart that is not swayed by external conditions, but confidently settled on God even when experiencing hardships. No, kahit mahirap ang ating sitwasyon, mga kapatid, panghawakan natin itong puso natin na Lord, kahit anong mangyari, we will serve you. Lord, kahit mahirap ang sitwasyon, our heart is fixed to continue to serve you, Lord Jesus. No, verse 17, where thou diest, will I die, and there I will be buried. The Lord does so to me, and more also, if aught but death part thee and me. So verse 18, when she saw that she was steadfast-minded to go with her, then she left speaking unto her. No, so hanggang tuloy-tuloyan, mga kapatid. So sa last chapter dito, ano ang nangyari, mga kapatid? Because pag ang puso natin settled na maglingkod sa Diyos kahit maraming obstacles, sisiguraduhin ng Diyos that someday we will reap our reward. No, at ano ang nangyari rito, mga kapatid, sa last chapter ng Ruth, sa verse 13? So Boaz took Ruth, and she was his wife, and when he went in unto her, the Lord gave her conception, and she bare a son. No, siya ay naging asawa ni Boaz, nagkaroon sila ng anak, and the woman said unto Naomi, Blessed be the Lord, which hath not left thee this day without a kinsman, and that his name may be famous in Israel. Again, mga kapatid,
sa unang desisyon ni Naomi na siya nagkamali sa pagpunta sa Moab. Pero ibig sabihin, pag tayo nakarealize, pag tayo nahirapan sa mga desisyon natin na mali, pwede tayong bumalik sa Diyos. No, pwede tayong mag-kneel down ulit at humingi ng tulong ulit sa Kanya. No, wag tayong magpakamatay doon. No, dito na lang ako, nahihiya na ako. No, pwede tayong bumalik sa harapan ng Diyos. No, and we can makukuha natin ulit kung ano yung dating atin. Verse 15, and shall be unto thee a restorer of thy life and a nourisher of thine old age, for thy daughter-in-law, which loveth thee, which is better to thee than 7 sons, hath born him. And Naomi took the child and laid it in her bosom and became nurse unto it. And the woman and her neighbors gave it a name, saying, there is a son born to Naomi, and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David, and the father of Jesus Christ. So imagine mga kapatid, yung reward na nag-abang kay Ruth dahil sa pagtayo niya na samahan yung kanyang mother-in-law, hindi niya naisip na ganun pala ang reward na makikita niya, but she acted on faith. No, na hindi niya alam kung anong mangyari sa kanya, pero ang isip niya lang, hindi, sasamahan kita. No, ganun ang pananampalataya. Basta may tiwala ako, samahan lang kita. She acted on faith, at ano ang reward, mga kapatid? No, hindi mo akalain, siya ay magiging lula ni Jesus Christ. No, hindi natin alam kung ano ang mga reward na nag-aabang sa atin, mga kapatid, pero isa sa pangako ng Diyos natin, no, I have not seen, nor ear heard, nor enter into the heart of men the things that God had prepared for them that love Him. So again, mga kapatid, we must always check our heart. No, is our heart settled before God? No, kahit hindi madali, pero patuloy, pagdating sa decision making, ang heart natin dapat ay settled sa harapan ng Diyos. Thank you, Jesus. We praise the Lord.